Upang Hilonggo. Ibig sabihin ba yung China hindi kinikilala yung ginawa ni PBBM na bagong mapa ng Pilipinas at patuloy nilang ginagawa yan sa ating mga mangingisda? Well, and China naman, no? Even without the Maritime Zones Law na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos at ipinasa ng Senado at Kongreso, has been harassing the Filipino fishermen even before that. Ating tandaan, no? China is a signatory sa UNCLOS and yet binabiolate nila ang UNCLOS. Hindi nila nilarespeto ang exclusive economic zone, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng Vietnam, Malaysia, at even Indonesia. No? So, by 2016, dumating naman ang arbitral award. Sinabi na they don't have a valid claim for the 9-9 na position nila. And yet, binabiolate pa rin nila yung naging decision ng arbitral court. No? So, regardless, no, whether there is a maritime zones na batas tayo dito, ang China will keep on violating the international law dahil wala silang kinikilalang batas. They always think na they are above the law because they have the capability to violate and deploy maritime forces na hindi natin kayang mapigilan. Yan ang delikado dito, no? For President Xi Jinping to think na ang international law can just be ignored and set aside. And that is the most important part of the contribution of Philippine government for President Bongbong Marcos to choose to stand up and expose itong mga aggression ng China sa international community. Sir, follow-up question. Yung bangka, sir, na nakabanggaan ng Chinese Coast Guard, napakinggan ko sa balita kanina na yung barko raw na yun, malaki raw yung damage, nasira daw yung aircon, yung mga aparatos, yung sa mga signaling ng barko, talagang malaki daw yung damage at posible daw na umabot ng milyon-milyon yung gastos. Ngayon ang tanong, sir, hindi ba natin pwedeng habulin yung Chinese Embassy para sila magpagawa nun? Total, sila rin naman ang nakabanggaan? O sasagutin talaga ng natin yun? Alam mo, sa ilang beses na natin, no, na because of this barbaric action ng Chinese government na binangga ang Philippine Coast Guard, winater cannon, noong June 17, binangga din yung regional inflatable boat ng Philippine Navy, sinira din nila ang resupply boat natin, yung Unaiza May. Wala naman tayo ni isang pisong duling na ibinigay ang Chinese Embassy sa atin. Secondly, speaking of the Chinese Embassy, no, minsan nakakainis yung mga tweet na inilabas niya, especially itong nakaraang insidente. No? Nag-tweet siya, ang Chinese Embassy sa social media nila sa X, no? At ang ini-highlight niya doon, yung statement ng Chinese Coast Guard spokesperson na ang Chinese Coast Guard daw ay nag-carry out ng professional na maritime law enforcement at tayo daw ang nag-violate, no, ng kanilang territory. Hindi ko alam kung ang Chinese Embassy naiintindihan ang provisions ng UNCLOS at kinikilala ang arbitral award or talagang pikit pata, sinusunod na lang kung anong gusto ni President Xi Jinping. No? But definitely what happened last December 4 is a blatant violation of the Chinese government. Talagang tahasan na binangga nila ng China Coast Guard vessel ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Escoda Shoal at sa Bajo de Masinloc at ginamitan pa ng water cannon. Kung sakali man na magsasalita si Ambassador Wang Silla na magbabayad siya, I think that's the most surprising thing to happen. Commodore, good afternoon po. Sinabi po kanina ng GMA News po ata yun na this is the one of the worst harassment po ng China. Commodore, pwede po niyo po bang masabi kung bakit po sinabi yun ng na ito po yung isa sa mga pinakamalaking damage po na nangyari or isang malaking harassment po ng Chinese Coast Guard? Alam mo, ngayong araw, yung nangyari sa December 4 incident, para sa amin, it's quite surprising. No? Kasi dito sa dalawang lokasyon na to, ginawa sa Bajo de Masinloc yung harassment ng umaga, and then pagdating sa Skoda, nang harass ulit sila. So para sa amin, kumbaga malawak ang harassment to eh. Alam naman natin ang mga mangingisdang Pilipino nagpupunta sa West Philippine Sea. But for them not to hesitate to carry out unlawful and aggressive actions
against civilian Filipino fishing boats in different places on the same day. Talagang kakaiba. No? Again, this is the first time that we have heard, no, na merong insidente sa Bajo de Masinloc at meron ding insidente sa Skoda Shoal. And then, secondly, etong nangyari na to sa Bajo de Masinloc. This is also the first time na ang PLA Navy warship, no, PLA Navy 500, was deployed and shadowed the Philippine Coast Guard vessel in a very near distance, only as near as 300 yards. So, para sa amin, ito siguro ang batihan para masabi natin isa ito sa pinaka malalang harassment na ginawa ng China. And third, ang nakakalungkot dito, ang dahilan lang naman ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay tulungan ang ating mga mangingisdang Pilipino. Wala tayong minimilitarize sa West Philippine Sea, sa Skoda at sa Bajo de Masinloc. Ang unang objective lamang namin dito, bakit tayo nag-deploy ng barko sa pag-uutos ni Admiral Ronnie Hilgaban, ay makatulong sa ating mga mangingisdang Pilipino. Alam naman natin na nitong Disyembre, mataas ang demand ng pagkain, lalo na seafood. So, alam natin na ang mga mangingisdang Pilipino ay magpapalaot despite of bad weather condition, even big waves na maaari nilang pagdaanan. And yet, pupunta pa rin sila rito. Ang nakakalungkot dito, despite of their sacrifices para sa ating ekonomiya, no, na wala naman silang ibang intensyon, ang China are deploying their vessels to prevent our civilian Filipino fishermen to exploit the resources na alam naman natin na may karapatan tayo dito. Sir, nung nakaraan sir, ibinalita yung war submarine ng Russia na napadaan dyan sa teritoryo natin. Tapos yung warship naman ng China rin, pag-alagala lang rin dyan, teritoryo natin. Sa tingin mo sir, nagkataon lang ba to o baka may plinano talaga nila o ano kayang ibig sabihin na ito sir? At yung warship na ng China nandoon na sir? Well, ano sa lahat, no, yung sa submarine na issue, I think this was already clarified na, no, ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi nilang ito ay the mere fact that it resurfaced, no, umangat, ay wala naman silang pangit na intensyon. Secondly, itong Russian submarine na to, again, I'm just quoting the officials from the Armed Forces of the Philippines. Ito ay nanggaling sa Malaysia. No? May inattendance silang naval exercise. So, since mabalik sila ng Russia, dadaan ito talaga sa exclusive economic zone natin. Now, the mere fact na umangat siya at hindi niya talaga, hindi siya talaga nagtago, no, sa pagtawid sa karagatan natin. These are acts na hindi na natin masasabing they have evil intention. No? Second, for the deployment of the Chinese Navy warship dito sa Bajo de Masinloc. Kaya na sinabi ko, this is although alam naman natin na PLA Navy warships are pretty much scattered in different places in the entire South China Sea, not just in the West Philippine Sea. Pero ang nangyari noong December 4 na nakikisali na ang PLA Navy warship sa pagharap sa Philippine Coast Guard vessel is the first of its kind. Commodore, sa tingin niyo po, ligtas pa rin po yung mga mangingisda natin doon? Wala po silang dapat ikabahala po sa nangyaring insidente ngayong December 4? Alam mo, sa totoo lang, ang mga mangingisdang Pilipino, mas tumaas na ang confidence nilang mangisda pa rin. Pero meron kasing pailan-ilan sa mga kababayan natin na hindi alam kung ano ang ipinaglalaban natin dyan sa West Philippine Sea. Sir, maaari mo ba bigyan kami ng mensahe para maintindihan ng mga kababayan natin kung ano ba ang ipinaglalaban natin sa West Philippine Sea? Alam mo, napakasimple lang ng pinaglalaban natin sa West Philippine Sea. Para sa akin, kung ikaw, taga Mindanao, Visayas, o kung saan pa, o taga Quezon City, at kung ikaw, kinikilala mo ang sarili mo bilang isang Pilipino, alam mo pa rin kantahin ang national anthem natin, at alam mo ang geography ng Pilipinas. Parang ganito lang yan eh. Pag sinabi ba ng China na ang parte ng Quezon City ay para sa kanila,
Hindi ka ba magre-react kung sabihin nating taga Mindanao ka? Kasi sabihin mo, taga Mindanao naman ako eh. But definitely magre-react tayo lahat, di ba? Yes. Kasi ang Quezon City, alam natin, part ng Metro Manila, part ng Pilipinas, at kung Pilipino ka, concerned ka dito. The same thing with the West Philippine Sea. Ang mahirap lang sa West Philippine Sea, kaya paulit-ulit na sinasabi ng ating pamahalaan, ng Pangulong Bongbong Marcos, ito ay hindi katang-isip lamang. Napaka-abstract pa kasi para sa mga Pilipino to understand where and what is the West Philippine Sea. But definitely, this is part of our exclusive economic zone, no? So kung Pilipino tayong lahat, kahit pa hindi ka naka-apak sa karagatan ng West Philippine Sea, the mere fact na kinikilala mong sarili mo na Pilipino at nakatira sa Pilipinas, may kinalaman ka dito. May mga tao nagsabing, hindi naman naapektuhan buhay namin yan eh. Minsan, ang hirap nating makakonect pagdating sa West Philippine Sea. Pero I think, I mentioned this one time, no? Noong nanalo si Carlos Yulo ng gold medal, ang mga Pilipino, proud. Sabi pa nila, proud to be Filipinos. No? Nagka-goosebump pa daw sila nung itinaas ang Philippine flag at tinayuan pa daw sila ng balahibo nung tumugtog daw ang national anthem. Pagdating sa mga positive news, pagdating sa mga pagkakilala ng mga athlete na may dugong Pilipino, proud tayo. Talagang inaangkin natin yan, Pilipino ako. Pero pagdating ba sa usapin ng West Philippine Sea, ang sasabihin natin, walang kinalaman sa sikmura. Bakit? Si Carlos Yulo ba? Lahat ng nagpuyat sa TV para panoorin ang laban niya, binalutuhan niya kahit 10 pisong GCash? Hindi rin naman. Di ba? Yes. And yet, we are happy for his accomplishment dahil Pilipino siya. So tayo, the same thing. West Philippine Sea, part of the Philippines. Therefore, we should all stand up for the West Philippine Sea. Sir, Para sa akin, if there's one Christmas wish, no, na gusto nating mangyari at sa expectation natin for 2025, ay mas mapalawak ang mga Pilipinong sumusuporta sa laban natin sa West Philippine Sea. Mas maintindihan ng Pilipino na ang West Philippine Sea ay hindi lamang issue para sa mga kababayan natin sa Palawan. Yung maintindihan natin lahat na bilang Pilipino na pinagdaanan natin ang mahabang laban natin para sa ating kasarinlan, ay maintindihan natin na it is our responsibility to support our troops in the West Philippine Sea. Minsan, iyan ang challenge until now sa ating mga kababayan, lalo na sa kabataan. Para sa kanila, ang West Philippine Sea, abstract Minsan, nakakalungkot kapag I visit different universities and I give talk. Kapag tinanong mo sila, disputed ba ang West Philippine Sea? 9 out of 10 Filipino students would say, disputed yan. Kaya nga ang sabi ko, we need more information to support our fight in the West Philippine Sea. Dahil kung tayo mismo, bilang Pilipino, hindi tayo sigurado kung atin yan, parang hindi yata parang sa China din, kaya disputed. How can we be able to convince the international community na para sa Pilipino to? So, ang pamahalaan natin, together with the National Task Force West Philippine Sea, chaired by General Eduardo Año, and the Commandant, together with the guidance of the President, ang transparency effort natin will still continue. We believe that the Filipino people deserves to know, and it is the obligation of the Philippine government to provide them information about the West Philippine Sea. For the Filipino people to have patriotism and to be part of our fight in the West Philippine Sea, you should give them information for them to be involved sa laban natin dito. And I think that's the only assurance that I can give to the Filipino people na ang 2025 ay another new year for us to widen our reach, to make sure na mas mapapataas natin ang kamalayan ng ating sambayan ng Pilipino, and to make sure na ang susunod na saling lahi ng Pilipino ay alam at naiintindihan ang laban natin sa West Philippine Sea.